ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, eh talagang merong political will. Pag sinabi niyan, arestuhin, arestuhin. Pag sinabi niyan, i-ooblo, i-ooblo. Pag hindi kayo sumuko, eh may kakalagyan kayo. Kaya yung sinasabi po nilang weak leader, mga bossing, eh eto po, kinatatakutan na po. Kung iisipin nyo nga ho, tingnan nyo yung mga kilos nila nila Chavit Singson. Oh, nakita nyo po ba dati pa si Chavit Singson na ganyan, hindi mapakali? Akala mo may alipunga sa paa, kilos ng kilos, kaliwat kanan. Interview, kaliwat kanan, press conference, araw-araw nagpapaliwanag. Kasi kinakabahan ho, mga bossing. Sabi ni Neil Deluta, "Good morning po Sir Mark Ramos, weak leader." Pero bakit sila nagtatago? Correct. Sabi dito mga kababayan, ito 8 opisyal ng DPWH, Davao Occidental, ang voluntaryong sumuko sa tanggapan ng NBI 11 sa Davao City nitong linggo, Desyembre 7. Naku po, baka kasamang magpapasko to sa oblong mga to. No? Tingnan nyo ho mga kababayan. Si Kedigong ba? Ano nangyari? May naipakulong po ba? Parang wala. Sabi ni Paulo Saison, hindi mo kasi naiintindihan nyo. Sabi, 2K pababa. Pag nagbibil pababa ng ganong kababa, lowest 9K not. Kumbaga wala namang nagbibil talaga ng ng ganon na sa Pilipinas. Ang mahal na ng kuryente. Sabi, tingnan nyo. 8 DPWH, Davao Occidental personnel 6 surrender amid 96.5 Ghost Project. Nako, delicate. So, yung mga namumuno dyan sa Davao baka kayo maituro nitong mga ito. Baka yung pagsuko nitong mga ito, kinakabatutan na po kayo. Yung may mga 51, yung merong mga 51 billion. Baka mabanggit yung mga pangalan nyo. Hindi kaya isa sa dahilan kung bakit nagliliwaliw si Buspulong ay dahil dito sa mga nagsisisukuan, baka mabanggit ang kanyang pangalan, at least wala siya sa Pilipinas. No? President Ferdinand Marcos Jr. said 8 Department of Public Works and Highway personnel from Davao Occidental intend to surrender in relation to the alleged ghost flood control project in Jose Abad Santos. Grabe kayo. Diba? Kaya po pala kapag pinapakita yung Davao, halos nag-uumalon yung tubig doon. Kala mo dagat. Isang beses may nakita ako, dumadaan yung truck. Akala mo nasa kalagitnaan ka ng dagat, ang lakas ng alon. No? Pero ang laki ng mga pondo, ang laki ng mga nagiging kaperahan dyan, tapos binabaha. Mga kababayan, naalala nyo po nung panahon ng 2016, election. Ano ang sinabi nila? Ano ang pinakalat nila? Pagkaganda-ganda ng mga Davao, ng Davao. No? Sa Davao daw ho, mga bossing, wala daw pong salasalabat na mga kuryente. Wala daw pong spaghetti pababa na mga kuryente. Samantalang yung nakita natin isang beses, akala mo daig pa ho yung Tondo, mga bossing. Sa Tondo kasi doon ako lumaki. Pero siguro naayos na din ni Yorme yung mga salasalabat. Kasi ang huling punta ko doon at huling kita ko nung mga parang spaghetti na mga wire, medyo pa ako nun. Medyo ilang taon ba ako nun? 21 anyos? 20 years na po. Malamang naayos na yun. Yun, bago lang Di po ba? Doon tayo nabudol, mga kababayan. Kapag kasi dating Pangulong Duterte ang nanalo, nako, wala nang ipinagbabawal na gamot sa buong Pilipinas. Pero hindi. Nangako, 6 na taon. 6 na buwan. Pangako, 6 na buwan, ubos to. Lumagpas po o natapos na yung 6 na buwan. Pengi pang isang 6 na buwan ulit. Hindi namin alam na gano'n. Natapos yung termino. Ganun at ganun pa din ang Pilipinas, mga kababayan. Di ba? Samantalang po ito kay Pangulong Bongbong Marcos,
wala kang maririnig na nanlaban, wala kang maririnig na kahit ano. Pero, ang maririnig mo, bilyon-bilyon yung nasusugpo, mga kababayan. Bilyon-bilyon yung mga naaaresto ng mga ipinagbabawal na gamot. Yun ang kaibahan ho, mga bossing. 'Di ba? O eto, tingin ko kabado sila talaga dito. Yung mga nakaupo dyan sa Davao. Kasi magkakaturuan ho yung mga yan eh. Magkakatsutsuan ho yan eh. No? O sige, ganito ang mangyayari. Pwede kayong maging testigo, pwede kayong hindi makulong, pwede kayong umuwi ng inyong mga pamilya, basta makikipagtulungan kayo sa amin. Ituturo ninyo kung sino yung mga mastermind dito sa mga flood control at dito sa mga ghost project dito sa Davao. Di ba? Ilan ang congressman na mga Duterte diyan sa Davao? Anak ni Pulong. Yung mga pero si Pulong mismo. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, baka tinatago na ni Pulong yung mga perang ninakaw sa ibang bansa kaya nag-world tour na. Sabi naman ni Pulong, wala naman daw world tour. 17 lang naman daw na bansa yung pupuntahan. So madami daw masyado yung world tour. Madami daw bansa masyado para tawaging world tour yon, Ma'am Neng Gigi. Pero anyway, ayan yung tinatawag ho nilang weak leader. Ngayon po ay kinatatakutan at sinusukuan po nung mga damay sa mga flood control at ghost project ho, mga bossing. Sinasabi ko sa inyo naniwala kayo dati kay dating Pangulong Duterte, weak leader, ayun, kawi weak leader, nando sa Oblo. Pati si Buloyski, di ba? Weak leader, ayun, kaka-weak leader ay nasa Oblo din mga kababayan. Di ba? Si Tebes, isang beses sinabi niya din, weak leader, nasa Oblo din. Kaya siguro si Chavit Singson hindi marinig na weak leader, kasi baka siya na yung susunod. Sabi ni Ronnie de Guzman, shared na rin mga tol. Salamat sa inyong suporta. Yan ang mahirap po sa mga DDS, mga kababayan minamaliit po ang ating Pangulo. Ang ating Pangulo tuloy-tuloy ang kayod. Tingnan nyo, kaliwat kanan, pagsugpo sa ipinagbabawal na gamot, kaliwat kanan, pagsugpo sa korupsyon. Tapos dadali pa ng mga proyekto, ng mga pabahay. Yung mga magsasaka natin, kahit na busy ang Pangulo sa pagsugpo sa korupsyon, yung mga magsasaka natin, hindi po napapabayaan. Rice processing, halos 100 na ang naitatayo. Mga boss chief mo, sir. Di ba? Yan hirap sa inyo. Ngayon, eto, yung sinasabi nyo, ayan, weak leader si Pangulong Bongbong Marcos.